masakit, no? Kanina natuwa po tayo dahil may isang kernel na nag-withdraw ng suporta kay BBM na hindi dapat suportahan si BBM, pero patuloy po siyang sumusuporta sa AFP at saka sa Constitution. Ako, tama naman yun. Kaya nga lang, dahil active duty siya, ayon din kay General Pokis, mahirap talaga dahil paano mo, yan nga po, kaya inaabangan natin ano kaya gagawin sa kanya, no? Kaya dito kay Colonel Odi Mungaw. Ngayon po, alam na po natin yung ginawa sa kanya, sinibak po sa pwesto matapos umano'y bawiin ng suporta kay Marcos. Yan, kinumpirma ng mga opisyal ng militar na tinanggal na sa tungkulin ng Philippine Army officer na si Colonel Odi Mungaw matapos umano'y magpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ulat, nilagay si Colonel Mungaw na commander ng Training Support Group sa ilalim ng Training Command TRACOM sa attached and assigned AU status sa direktiba ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army. Okay. So, ayon po sa paliwanag ng tagapagsalita ng Philippine Army, eto po, no? Colonel Odi Mungaw was immediately relieved from post and put into AU status. Ano ba AU? Attached and assigned. So wala po siyang hawak ngayon, no? Tinanggalan po siya ng trabaho ngayon. Sinibak po siya sa kanyang hawak-hawak na pwesto. Dahil na rin po para maimbestigahan itong si Mungaw sa kanyang mga ginawa. Okay. Nauna nang naiulat na nag-post si Colonel Mungaw sa social media ng pahayag na binabawi niya ang kanyang personal na suporta sa Pangulo. Sinabi rin ng Philippine Army na maharap si Colonel Mungaw sa kasong administratibo at maaari ring isailalim sa court martial. Yan po. That's the ano na nga? Yan ang kabayaran. Huwag ka na kasi mag-English man. Yan po ang kabayaran, no? Sa ginawa po ni Colonel Mungaw. Ayan. Pero ganun pa man, siguro hindi niya na matiis, no? Siguro hindi niya makaya na habang sila totoo, dangerous. Biruin nyo, sila po yung nakikipaglaban sa mga kaaway ng pamahalaan. Yan naman po mga enkwentro na yan. Both sides po yan. Pareho pong Pilipino yan. Both sides po. Pwedeng malagasan dyan anytime, di ba? Tapos makikita mo, no? Ikaw na yung buhay mo ay laging in danger dahil sa trabaho, nature ng trabaho mo. Tapos makikita mo na yung mga tao sa gobyerno walang habas, no? Talagang walang awat po eh. Talagang parang piyestang-piyesta yung pagnanakaw eh. Kaya siguro hindi niya na kinaya, gusto niya maging halimbawa sa mga kasama niya na eto yung sinumpaan natin eh, di ba? Ang sinumpaan natin protektahan, to serve and protect. Di ba? Sino ba yung pinagsisilbihan pa natin? Kung talagang magiging stricto sila, eto ba yung sinusuportahan natin? Yung pamahalaan na punong-puno ng mga magnanakaw? O etong mga tao na ninanakawan nitong pamahalaan? Kung talagang hindi naman po simpleng mga tao yung mga opisyal na yan, no? Talagang mataas po masyado yung kanilang
konsensya. Mataas po masyado yung kanilang yung pananaw sa lalo na kung hindi ka sanay sa pagnanakaw. Siguro yung mga sanay magnakaw, kaya nilang tiisin na nagaganap tong malawakang pagnanakaw, maglilingkod pa rin sila sa mga magnanakaw. Pero yung mga katulad ni Odi Manggao, Colonel Odi Manggao, ibang uri po na nila lang tong mga to, no? May mga prinsipyo. Yung mga prinsipyado, hindi po nila matitiis. Kahit na ano pa po ang mangyari sa kanila. Ganun talaga eh. Isipin nyo, di ba? Kung tayo mag-iisip, marami sa inyo mag-iisip, bakit hindi na lang niya hintayin na hindi na lang niya hintayin na magretiro siya, tsaka siya bumanat ng bumanat. Baka late na po yun sa tingin niya. It's now. Mas may impact po yung active ka di ba? Mas may impact yun kasi is either makaka-inspire ka or maaawat mo tong mga magnanakaw na teka muna. Pag-isipan natin to, kung may isang aktibong kernel na nag-withdraw na support, malamang sa malamang itong mga tao na to, malamang sa malamang yung mga tauhan nila, marami sa mga kasundaluhan, katulad niya mag-isip. Mga kapatid, alam niyo po, minsan, di ba, bakit hindi natin binabanggit yung ibang termino? Sumusunod naman po tayo sa sa aming, alam niyo naman na yung mga sinasabi ko Minsan inaawat namin magsalita ng mga salitang ganon kasi meron po kaming tawag doon? Community guidelines sa amo ko naman na si YouTube. Kaya, once na nagsalita po kasi kami ng mga ayaw ni YouTube, katulad nung naalala nyo, para lang po maunawa, bakit hindi mabanggit ni Badong yung bakit hindi niya sabihin yung kasi po sumusunod kami sa kaya YouTube. Naalala nyo yung diniscuss ko, nasarapan ako sa pagdidiscuss kay Donald Trump. Yung paglusob ni Donald Trump. Yun po yun. Ganun po. Violation yung inabot ko ron. Kasi, di ba? Kaya yung mga ayaw nila, yung mga termino, iniiwasan po natin sabihin yan. Alam nyo naman na yung mga tinutukoy ko Yung sinasabi ko mga grupo na yan, yung mga makakaliwang grupo, alam nyo na po yun, hindi na po kinakailangan i-specify. Para mabawas-bawasan naman yung mga violation natin. Sa community standard yan ng YouTube. Okay.